for the renegade master. Bye. Boys are getting down, sisters fool around. Let me tell you a story about my side of town. Johnny was the sweetest dancer, thinking that he was a mess. Little did he know that she would let him go. Mary was a happy girl, living in a different world, moving all night long and listening to the song. Boys are getting down. Sisters fool around. Let me tell you a story about my side of town. My side of town. Now side of town. Let me tell you a story about my side of town. Eto na ang Kids at Work! Grabe! Magandang umaga mga kabarangay. Harapin natin ang Miyerkules ng buong lakas, sigla at saya. Ano man ang panahon, kasama nyo parati ang certified kabarangay nyo. Ito pang LTE Love, Tony Bet, and everything! Live tayo ngayon mula sa ating tahanan ng Net25 Studios. Kasama pa natin ang mga kabarangay na mas nagpaganda ng umaga. Talaga naman, maliliksing mga teenager. Okay, ang Kids at Work! Grabe, patirin po natin ang mga kabarangay dito sa Pilipinas, pati na sa abroad, na nanonood po kayo sa ating live stream sa Net25 Facebook pages at Net25 YouTube at pati rin po sa mga nakatuto kayo sa Net25 TV! Medyo malamig ang panahon sa mga hirap pong bumangon. Bangon na po. Ganun na rin, dapat ganun eh. No? Bangon na po. Yun na nga. Pupunuin po natin ang heartwarming story sa mga kabarangay ngayong umagang ito. Kwento ng pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Uy, gusto natin yan at pagkakaroon ng pag-asa kahit humaharap ka sa malalaking problema. Kaya samahan na kami ngayong umaga ang ating hashtag LTE Saludo sa kabarangay. Hey! Saludo sa isang motorcycle taxi rider na noong birthday niya, nakita ko tong post na to, ay nagkaroon ng libreng sakay. Aminin mo yan. Nilagyan niya yung likod niya ng birthday ko ngayon, libreng ride. Sabi niya, diba? Naku, pero alamin natin bakit nga ba niya ginawa yun. May pabaon pa siyang birthday merienda. Grabe naman. Sa mga naging pasahero niya, makakasama po natin mamaya, ayan na siya. Si Kuya Errol John Verano. Kuya Errol, sana all. Sana all, diba? Saludo rin tayo! Sa kwento na
isang cancer survivor na may active lifestyle, parang kayo, active lifestyle, na ngayon at miyembro ng isang running club. Sana masipagin naman din ako katulad niya. Alamin po natin ang kwento niya. Aba, nakasalu-saludo! Saludo! Aba, mamaya po yan. Mamaya po yan, di ba? Napaka-pogi na, maganda pa ang puso. O, kinuha na niya lahat, ha? Marami pang mga kahanga-hangang Pilipino talaga naman na dapat tularan ng marami. Sila ang ipakikilala natin dito lamang, boys, sa Good Morning, Luz Vivina! Boy, yan na! Mag-uumpisa tayo, boys, sa... Boys, samahan niyo ako! Luzo! Ala, naiwan kayo, boys. Wala kayong ticket. Ito na, balik tayo sa terminal. Okay, mula sa Luzon, siya ay isang guro na itinatag ang Dynamic Teen Company, isang non-profit organization na layuning bigyan ng magandang kinabukasan ang mga kabataan sa lansangan at ilapit sila sa edukasyon. Naku, napakagaling ng batang ito rin eh. Isa sa pinakakilala nilang proyekto ay ang Kariton Classroom. Okay? Isang mobile classroom na gawa sa Kariton na umiikot upang magturo sa mga out-of-school youth. Dahil sa Kariton Classroom, siya ay hinirang bilang CNN Hero of the Year noong 2009. Siya po ay walang iba kundi si Efren Peña Florida Jr. na pride po ng Etivac, Cavite City. Magandang umaga, Cavite! Eto boys, ilabas nyo na yung mga ticket ninyo. Dahil tutungo na tayo ng Visayas! Sama nyo kami! Visayas boys! Aba, isang educator, researcher at environmental advocate na nagtatag ng G1 Development Foundation Incorporated. Layunin ng organisasyon ang tumulong sa pangangalaga ng kalikasan at protektahan ang mga marine animal. Bukod pa rito, tinuturuan din nila ang mga pamilya sa tabing dagat sa Eastern Samar ng tamang pamamaraan ng pangingisda, pati na ng mga alternatibong pagkakakitaan. Yan po ang proyekto ni Professor Margarita de la Cruz para sa Giwan Samar. Mga taga-Giwan, mga idoy, pudoy inay, maupay nyaga! Eto na, tutungo tayo ng Mindanao! Wala, naiwan na naman kayo. Meron na kasama yung isa. Okay, eto na. Mindanao! Siya ay isang guro na nakatanggap ng prestihiyosong Ramon Magsaysay Award noong 2014 dahil sa buong puso niyang pagsiservisyo sa mga katutubong matigsalug na nag-aaral sa isa sa pinakaliblib na paaralan sa Davao City, ang Pegalongan Elementary School. At para marating po yung school na yan, kailangang magbiyahe ng ilang oras at maglakad sa ilang bundok at tumawid sa mga sapa. Boys, kaya niyo yun? Woo! Ayan po, ganyan ang pagmamahal ni Randy Hasalan sa Sitio Pegalongan sa Marilog District, Davao City. Yupiana Masalum! Aba, ito ha. Ano lang, bukod sa edukasyon, tinuruan din ni Sir Randy ang mga matigsalug ng sustainable livelihood. Kaya nabuo ang Pegalongan Farmers Association. Grabe ang pagtulong, di ba? Grabe ang pagtulong, mga kabarangay! Grabe na this, tama ka. Mga kabarangay, manatiling nakasubaybay sa Net25 TV at i-follow na rin po ang ating social media accounts. Ang @Net25 TV po sa TikTok, sa X at Instagram. At syempre, ang Net25 Facebook pages, meron po tayong 3. At Net25 YouTube. Okay, bago pa ang kwentuhan, simulan muna natin ang masayang palaro na panalo ang papremyo.
premyo. Simulan na natin ang Boys Palaro Kabarangay! Eto na tayo sa ating Palaro Kabarangay. Aba, mga maglalaro ngayong umaga. Ayan na sila, oh. Nag-flex na sila, nag-flaunt na sila ng kanilang pag-subscribe sa Net25 Facebook pages at Net25 YouTube. At sila ay mga OPM lovers. Tawagin na natin sina Leia, Nico at Angel. Nico, ang kanilang Nico niya may H. So tatala, Nico. Yan. Good morning! Kayo dito, good morning. Good morning po. Yan. Leia, Angel, Nico, and Leia. Okay. Leia! Tama ba? Angel pala, Angel. Anong barangay ka, Angel? Saang barangay? 509 509 saan? po. 19. 19 saang lugar? Sampaloc. Sampaloc, Manila. Ayan, kaya para sabi ko, parang feeling ko Manila yan. Ayan, at kayo ikaw naman, Nico. San Isidro Labrador po. Sa, Quezon City. okay, kayo naman, ma'am. Malinta, Valenzuela. Yan, pretty. Ito naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi nyo nga kanina, kayo ay mga OPM lovers. Anong OPM song ang gustong-gusto mo, Angel? Arthur Neri po. Arthur Neri. Anong kanta ni Arthur? Isang linyahan lang. Life pass and dive into your Hey, Arthur. Arthur, kala ko Hollywood star ka. Ganda ng boses ni Arthur Neri, ano? Ganda-ganda, galing ng mga Pilipino talaga pagdating sa awit. Ikaw naman, kung si Arthur Neri yun, ikaw naman ay sino? Songbird, Regine Velasquez. Yan! Anong mga awitin ni Regine ang gusto mo? Araw, gabi, and shine. Araw-gabi. Oh, isang line. Ay, wag na lang daw kasi mahirap nga naman yun. Ang hirap ng araw-gabi. Mataas kasing araw-gabi eh. Ito naman si ma'am. Kayo naman po, madam. Kayla po. Kyla! Wow, Kyla! Anong awitin ni Kyla? Ito ba yung parang may himatay ka bago mo makanta yung kanta niya? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Paano yung hanggang ngayon? Hindi ko rin Hindi mo rin alam? Buti, alam mo lang yan, hindi marunong. Okay, eto na. Para sa ating palaro ngayong umaga, kailangan nyo lang pong masagot kung saan yarn. So, hindi naman tayo magtatanong tungkol sa mga artist natin, ano? Ang gagawin lang natin, magbibigay ho kami sa inyo ng description, ng clue tungkol sa isang lugar. Kailangan sagutin nyo lang po ng tama kung anong lugar yung tinutukoy namin. Ang magwawagi, merong 300 pesos! At hindi lang yan, napaka-generous ng Pure Gold dahil magbibigay sila ng 500 peso worth of groceries dahil sa Pure Gold, always panalo! Hindi lang yan. Kung sakaling hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, okay? Yan lang yung lugar, okay? Merong consolation prize pa rin. Meron pa rin ibibigay ang Pure Gold na 500 peso worth ng groceries dahil sa Pure Gold, always panalo! Mga kabarangay, are you ready? Yes! Yes! Mag-uumpisa tayo kay Angel. Angel, saan yarn? Ang lugar na ito ay isang syudad sa Panay Island na may mahabang baybayin at nakaharap sa Sibuyan Sea na sagana sa iba't ibang klase ng isda at iba pang seafood. Nagutom tayo. Dumagete agad? Dumagete agad? Dahil dito, binansagan ang lugar na Seafood Capital of the Philippines. Angel. Saan yan? Wala po. Allergic po ako sa seafood eh. Allergic daw siya sa... Allergic. Talaga namang nirasunan mo pa ako ng ganyan. Dahil allergic ka sa seafood. No coaching. Okay, no coaching. Wala. Ang tamang sagot ay... Rojas Capiz, Rojas
City, Capiz, pwede rin. Nandyan sa Rojas ang masasarap na mga seafood. Pwede rin sa Dumaguete kasi tatabi ng dagat, ano? Pero hindi eh. Rojas, huwag mag-alala, huwag kang malungkot. Meron ka, hindi ka allergic dito. Dahil ito ay pure gold na may 500 peso worth na groceries. Dahil tandaan, sa pure gold, always panalo. Eto na tayo kay Nico. Nico with an H. Nico. Okay, Nico. Saan yan? Ang probinsyang ito sa Cordillera Region. Uy, ingat sa ating mga kababayan pala dyan, ano? Ang aming panalangin ay nasa inyo. Sa ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga na-landslide. Pero ito, kilala ang lugar na ito bilang Salad Bowl of the Philippines. Okay? Dahil nagpuproduce ito ng mga highland vegetables o mga gulay, bawal ang brand, na tumutubo sa malalamig na lugar gaya ng lettuce, repolyo, patatas at carrots. Saan yan, Nico? Benguet po. Benguet! Is it correct? Benguet is correct! Meron kang 300 pesos at meron ka pang pure gold 500 peso worth of groceries dahil sa pure gold! Eto na tayo kay Ate Leia. Ate Leia, are you ready? Ready. No coaching, beautiful boys. Okay, eto na. Saan yan, Ate Leia? Ang probinsyang ito ay binansagang Marine Wonderland. Dahil sa maraming yamang dagat dito at malinis na karagatan, pwede kang maglangoy-langoy. Huwag lang kapag may mga storm at bumabagyo, ha? Isa sa ipinagmamalaki ng probinsya ay ang Apo Reef. Ganda ng lugar na to. Apo Reef Natural Park. Ang pinakamalaking bahura o coral reef sa Pilipinas at ang second largest connected reef system sa buong mundo. Ate Leia, saan yan? Palawan. Palawan! Tama nga ba siya sa Palawan? Oy! Occidental Mindoro po ang tamang sagot. Huwag malungkot. Eto na at meron kang pure gold groceries! Mula syempre sa pure gold dahil sa pure gold! Always panalo! Oy, pasalamat tayo! Pasalamat tayo! Let's go, Angel! Ay, sorry, my love. Sorry, my love. Pareho kami gumurong-gumurong naman siya. Patawad naman na. Okay, let's go. Thank you, LTN na 25 at sa Pure Gold. Thank you, LTE and Net25 at sa Pure Gold. Thank you sa LTN Net 25 at sa Pure Gold. At dahil nga sa Pure Gold, ikaw ay always panalo! Maraming salamat, Pure Gold. Inaanyayahan po namin ang lahat na mamili at mag-avail ng mga panalong promo sa Pure Gold stores nationwide. Meron ho tayong maraming pagpipilian sa kanilang mga panalong deals. Hako to P Wallet. Every first of the month po yan na makukuha. Okay? Yung promo nila na yan. May 10% cashback straight to your P Wallet across all Pure Gold stores on participating items na i-feature po every month. Always price packs naman po, everyday essentials, na may presyong hindi gumagalaw para mas easy ang budget planning po ninyo. Always 59 pesos po ang white bread. Grabe, ang mura. Always 99 pesos ang adobo cut. Always 89 pesos po ang paper towel interfolded. Always 99 pesos po ang bathroom tissue. At siguraduhin nakalike at nakafollow sa mga social media accounts ng Pure Gold para updated kayo sa mga panalong promo at deal nila. Dahil sa Pure Gold, kayo ay hashtag Always panalo! Yes! Panoorin naman natin gabi-gabi ang mga kwento ng mga kilig at drama sa Asian Primetime Series ng Net25 TV. Mag-uumpisa po tayo sa
Wonderful Mama. Ayan, yan po ay 7 ng gabi, okay? Alas 7 po yan ng gabi. Tapos hanggang Friday po yan. Ama ba? 7:30 p.m. I'm sorry, 7:30 p.m. Okay, ang Kimchi Family, Tuesday hanggang Friday. Okay, yung kanina, Monday hanggang, tama yun, lahat ko Tuesday hanggang Friday. Okay, 8 p.m. Okay, nagbago po kasi dahil tuwing Monday, meron po tayong rest back. Ayun, kaya ho nabago po yung ating mga primetime telenovela. Okay, at mula Monday hanggang Friday, My Love, Madam Butterfly, 8:30 p.m. And Love in Her Bag naman po ay 9 p.m. Ayan, susunod na! Kwento ng pagiging matulungin at pagbabahagi ng biyaya sa iba kahit na hindi mo kilala. Ang galing naman ito. Yan po ang kwentong kabarangay na ibabahagi ni Errol John Verano sa pagbabalik po yan ng LTE Love Tony Pet and everything. Dyan lamang po kayo. Agatiyo, panasaka, Gucci, Fendi, Louis, Prada, Agatiyo, panasaka, Gucci, Fendi, Louis, Prada, Agatiyo, panasaka, Gucci, Fendi, Louis, Prada, Atiyo. Agatiyo, panasaka, Gucci, Fendi, Louis, Prada, Agatiyo, panasaka, Gucci, Fendi, Louis, Prada, Agatiyo, panasaka, Gucci, Fendi, Louis, Prada, Atiyo. Agatiyo, panasaka, Gucci, Fendi, Louis, Prada, Love, Tony Bennett, and everything. Yung ginagawa ko pong para sa pamimigay ng free rides at libreng pagkain, ginagawa ko pa lang yung pag tuwing birthday ko, birthday ng family ko, at 3 years ko na po siyang ginagawa. Nung nag-viral po yung post ng pasayro ko, hindi ko po inaasahan yun. Kaya sobrang thankful po ako sa ginawa niya sa akin. Nakaka-overwhelm po kasi first time po nangyari sa akin na ganun po eh. Sa 3 years po nang ginagawa na pamimigay at saka free rides. Ako si Errol John Verano. Pakinggan ang aking kwento dito sa Kwentong Kabarangay. Ay talaga naman, welcome natin sa LTE ang rider na nagpalibreng sakay noong birthday niya, si Errol John Verano. Good morning, Kuya Errol! O, diba about face? Kumusta ang umaga, Kuya Errol? Okay naman. Galing kayong saan na lugar papunta rito sa Net25? Bikutan po. Ay, layo pala! Anong oras kayo na nagising? 4 po. Sanay ka naman gumising ng Sanay maaga. Anong oras po ba yung labas po ninyo pag kayo ay nag-motorcycle taxi rider? 4:30 a.m. hanggang 5 a.m. So anong usually 4:30 a.m.? Yes po. Pati yung misis mo na si Ana, ganun din. Ganun din. Ganun din. Prepare ng food, ganyan. Oo. Nandito rin si Ana ngayon, kasama rin ng kanyang wife, di ba? At meron kayong ilang kids? 2 po. 2 kids. Yes po. Siyempre, asikaso din Miss Ana rin yun. Opo. Ay, talaga na ba? Perfect. Nako, ito ay birthday mo. Ginawa, nakita ko yung post sa tuwang-tuwa ako rito. Napaka-positibo ng ginawa mo. Ano yan? Bakit mo ginagawa yung ganong klase ng parang advocacy? Yan na rin eh, no? Yung ginagawa mo na ganon. Bali, dahil sa mga natatanggap kong blessings po, binabalik ko rin po sa ibang tao. Ganda! Pasasalamat, ano? Opo, pasasalamat. Alam mo, na-realize ko lang, ano, pag ikaw ay grateful, anything na nangyayari sa'yo, nakaka-warm, parang nakaka-warm ng puso, ano? Yes, Parang may happiness kang nararamdaman. Opo. At nung nakita mo itong post na ito, yung nag-post na naisakay mo ng libre, anong pakiramdam bukod dun sa nasiyahan ka? Dahil sa nag-viral po yung post po na yun, hindi ko po inaasahan na magbo-boom po siya sa social media. Yes! At ngayon, sikat na sikat ka na, Kuya Errol. Salamat po. At si Ate Ana rin. Halika rito, Ate Ana. Papasukin natin si Ate Ana rito. Dahil syempre, proud wife, Ate Ana. Tama? Talagang alam mo na ito'y ginagawa ng asawa mo po. Yung Opo. ganitong libreng pasakay. Opo, pinupush ko Napag-usapan din niyo po po siya. ba ito? Opo, lagi Anong po. sabi niya? Sino nag-open? Siya lang o ikaw? Kayo Ako po? po. Ikaw! Anong sinabi niyo po sa kanya? Kahit wala tayong
kayamanan, Maraming pera. kayamanan. Opo. Mm-mm. Mag-share pa rin tayo sa iba. Sa mas nangangailangan. Ay, naku naman. Alam din ng mga anak mo ito. Yes po. Anong sabi ng mga anak mo? Good po. Ay, talaga naman. At napakagandang ehemplo sa mga anak ninyo, yung Yes po. pag-share. Okay, nung araw na nagpalibreng sakay ka, ilan yung naging passenger mo nung araw na yon? Dahil half day lang po ako nun, 8 passengers lang po. Ang dami! Oh, wow! Okay, kung ikaw ay kumbaga magpapasakay ng hindi libre sa 8 pasahero, magkano yung kikitain mo kung sakali? Abot na po ng halos 1K po yun. 1K. At malaking tulong na rin yun para sa pamilya nyo, sa pang-araw-araw nyo, no? Pero Opo. nilet go mo yon para magbigay sa iba nating mga kabarangay. Yes po. Umuulan ba ng mga panahon na yan, nung birthday mo? Opo. Umuulan Sagsala ng po blessing. Okay. At yun na nga, ito na dahil sa crisis na nangyayari ngayon, no? Yung meron tayong crisis sa gasolina, ang taas ng presyo ng gasolina. Eh, hindi ka ba kinabahan ako? Gagawin ko pa rin ba to kahit na mataas yung gasolina? Hindi naman po ako nagdalawang isip kasi matagal ko na pong plano talaga po. Okay. Saan nang gagaling, Miss Ana, yung ganyang klase ng attitude po? Na parang kahit na wala tayong maraming pera, tumulong pa rin tayo. Anong pinanggagalingan? Siguro po sa estado din ng buhay. Ninyo, Opo. kumbaga. Tapos yung nakikita din po sa sa paligid. Kumbaga nakaka-relate kayo sa nangyayari ngayon. Opo. Yung konting maitulong man lang ninyo, makagaan sa ating mga kabarangay. Opo. Ayun! Eto, hindi lang pala libreng sakay, pati libreng pamerienda. Yes po. Ano yun? Sino naghanda nun? Ikaw, Ana? Opo. Anong pamerienda yan? Spaghetti po tsaka Shanghai. Oh, very birthday. Very birthday. So lahat ng mga naisakay nyo, nakalibre o ilan ba yung prepare ni Ate Ana? Lahat po nakalibre po. Tapos mga nadadaan ng bumabati sa akin, binibigyan ko rin po. Oy! Eto na nga, hindi lang sa birthday niya, pati sa birthday ng buong pamilya mo, ginagawa mo ito. Yes po. So 4 na palibre ka sa isang taon, o tama ba? Bali 5 po kasi yung papa ko po. Ayun pati papa mo! Ang galing! Anong mga buwan yan ng maabangan? Anong mga buwan? Ito pong darating pong September. Meron? Meron po. Nako! Ang saya na naman naman! Gusto ko lang ng spaghetti. Siyempre, di ba? Napakahusay, di ba? At ano yung parang gusto mong imensahe sa mga kabarangay natin? Lalo ngayon, na meron tayong crisis, may mga binabaha, may mga nalalandslide, yung parang maibibigay na payo sa kanila? Ang payo ko lang po sa kanila na lahat po ng sobra ay masama. Kaya dapat magbigay sa kapwa. Totoo! At dahil din dito raw sa ginagawa mo, meron ka rin na buong grupo ng rider? Meron po. Anong grupo yan? Grupo po namin na tumutulong po sa mga kapwa rider na nasisiraan at saka tumutulong din po sa mga street children. Paano meron kayong buwan-buwan, every year? Anong ginagawa niyo? Kada taon po, mayroon kaming Get parang together? Get together po. Okay, para, tapos namimili kayo ng Yes, lugar? Nitong taon, kailan nyo ginawa yung inyong get together na pagtulong? Bali, itong taon, nag-set up pa lang po kami kung ano. Magsiset up pa lang Opo. kayo. Okay. Tapos, wala pa kayong lugar. Wala pa po. Last year, saang lugar kayo nagtungo? Diyan sa inyong Sa may pagtulong. Taytay po. Nakailan na kayong mga tinulungang mga lugar? Pangalawa pa lang ditong Pangalawa pa lang. Kasi bago pa lang ang grupo ninyo. Pero lahat, di ba? Kung uumpisahan nyo, may magandang resultang maidudulot. Tama po. Aba, eto. Ang lahat ng pagtulong at pagbabahagi ng kasiyahang ito ay hindi mo raw ina-upload online. Pero isa kang naging pasahero na nag-share ng kwento mo online. At ngayon, may message sa'yo yung nag-upload na nabigyan ng spaghetti. Tsaka libreng,
libreng sakay. Ha? Eto siya, panoorin mo. Arnie Joshua Alfonso. Arnie! Ikaw na. Hi ka Errol! Kamusta? And belated happy birthday ulit. Ayun, congratulations kasi nandyan ka ngayon and natutuwa ako para sa'yo kasi alam ko na makikita ng mas maraming tao kung gaano ka kabuting tao at gaano ka kabuting nilalang. Nakakatuwa na hindi ko inaasahan na magbublow or magte-trending yung naging post ko sa isang social media site. Kaya nakakatuwa kasi hindi na lang ako at yung mga nakakita ng post na yun yung makakakita kung gaano kakabuting tao. Maraming salamat sa kabutihan mo kahit na noong mga nakarang araw walang patid ang pag-ulan, hindi maganda ang panahon. Sa iyong special na araw, pinili mo pa rin na makapagpasaya ng iba. Alam ko, hindi lang ako yung thankful at grateful sa'yo nung araw na yun kasi marami kang pasahero, nakita ko yung dedikasyon mo nung araw na yun. Kaya sabi ko, ayokong ikip lang sa sarili ko kahit na hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Ayun, pinost ko sa isang social media site yung ating naging encounter kasi gusto kong makita ng mas maraming tao kung gaano kakabuting tao, kung gaano kakabuting rider. Maraming salamat Kuya Errol and happy birthday ulit. I wish you well. Palagi kang mag-ingat and more blessing. I know na mangyayari yun sa'yo. Maraming salamat. Happy birthday ulit. Oh, naiiyak si Kuya Errol. Siyempre nang dadamay si Kuya Errol. Damay tayo rito, maganito. Huwag ka na magkikere. Ha? Pero bakit po kayo emotional, Kuya Errol? Ano yung pinanggagalingan ng ganyang klaseng kalalim na emosyon? Pinaghuhugutan ko kasi yung pamilya ko. Tapos, sa loob ng 3 years kong pagtulong, ngayon lang po ako nakatanggap ng papuri sa isang tao na hindi ko inasa na ganun. At hindi ka naman din kasi nag-expect no? Hindi po. Gusto mo lang talagang tumulong talaga. Yes po. Ayan, talaga naman. Ano ba yan? Ha? Sabi naman, ate Ana, parang, ano ba yan? Naka-ride nga lang ako eh. Ate Ana, ganyan po ba talaga siya? Emotional siya? Pare-pareho pala kayong emotional. Ganyan talaga siya. Opo. Di ba? Ang sarap namang pagmamahalan niya. Di ba? Anong mensahe mo, Ate Ana, kay Kuya Errol? Lalo na kung siya ay umiikot-ikot sa mga kalsada. Kuya Errol, mag-iingat ka lagi, ha? Salamat. Ano po? Lagi kang mag-iingat. Tapos, di bali nang walang malaking kita, basta safe ka makauwi sa amin. Oh! Guwapo mo! Ate Ana, wala pa pa I love you dyan, Ate Ana? I love you, dear. Kuya Errol, wala pong pakis dyan! Kuya Errol! Kuya Errol naman, Naku naman! Nakakatuwa! Napakagandang umaga po para sa ating lahat. Again, Kuya Errol, maraming salamat sa napakabuti mong puso. Sana marami pa ang maging katulad mo sa ating mga kabarangay. At syempre, Ate Ana, maraming salamat sa suporta sa iyong asawa. Syempre, hindi naman din magiging successful si Kuya Errol kung wala ka rin naman dyan para sa iyong mga anak at para sa buong pamilya. Mabuhay ka rin. Nasa pagtutulong ngayon. At mula sa LTE, gusto ko namin batiin ang belated happy birthday! Let's go! Hey! Oh, sa patay! Sa patay! Errol! Happy birthday! At hindi lang yan, Errol. May dagdag po rin kaming regalo para sa'yo mula naman po sa Pure Gold. Sana yung support ng groceries at gift pack po mula sa Mar & Fen din po. Ayan, mabuhay ka, Kuya Errol, at mag-iingat ka, Kuya Errol. Yung mga malalaking sasakyan, layuan mo, ha? Huwag kang dikit down. Kanya to. Kanya to. Ibibigyan natin yung Ate Ana yan. Kanya. Susunod na, may pa rin tayo sa kwento ng isang kabarangay, si Thomas Santos na nanalo laban sa sakit niyang acute
myeloid leukemia at ngayon ay aktibo na sa pagtakbo sa iba't ibang races. Makikilala po natin siya sa pagbalik po ng LTE Love, Tony Pet and everything. Kuya, ano na natin ang anak? Happy birthday! Happy birthday, Kuya Aaron! Ikaw, batiin mo yung anak mo. Ay, sana. Love, Tony Beth, and everything. Kung pakiramdam mo nahuhuli ka na sa buhay, gusto kong sabihin sa'yo na hindi. Pagod ka lang. Hi, my name is Thomas. Isa akong cancer survivor, runner, student, at ngayon gumagawa ako ng mga proyekto para sa mga communities na tumutulong sa ibang tao na makita kung ano pa ang kaya nilang gawin. Pero bago ang lahat ng yun, dumaan din ako sa panahon na ang hirap makita kung may bukas pa ba para sa akin. May mga araw na ang kaya ko lang gawin ay bumangon. May mga araw na kailangan kong magsimula ulit. At minsan hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako. Kaya kung pinapanood mo to habang pagod ka, naliligaw, pakiramdam mo wala ka pang napapatunayan, gusto ko lang sabihin sa'yo na sapat ka. Hindi mo kailangan ayusin ang buong buhay mo ngayong araw. Huminga ka, gawin mo lang ang kaya mo, at tapos bukas, subukan natin ulit. Peace. Ayan naman! Ito na nga! Ma-inspire tayo sa napakagwapong batang ito! Talaga naman, kaninong anak po ito? Ang husay-husay, ha? I-welcome natin po sa LTE para i-share ang kanyang health and fitness journey. Thomas Santos. Thomas, Hello good po. morning! Good morning! Ilan taon ka na, Thomas? I am 24 years old. 24, pero mukhang ano lang to, nasa college lang si Thomas. Naku, Thomas, ang una naming tanong sa'yo, ikaw raw ay cancer survivor? Yes. Wow! Kailan nag-start itong iyong pakikipaglaban sa cancer? So, nung unang beses akong nagka-cancer, nung 21 ako. 21 years old. Tumatakbo na ako noon, pero parang Anong lifestyle mo noon? athlete na talaga ako. So, Okay, sumasayaw ako, okay, water polo, okay. swimming. And then, nung pandemic, tumatakbo ako. And then, kala ko nga nung una, parang overtraining lang. Kasi shin splints lang yung aking symptoms. Parang madalas yun sa mga runners natin eh. Kasi pag laging tumatakbo, syempre yung legs sumasakit. Yes, no? correct. Ito, ang naging karamdaman mo raw ay acute myeloid leukemia. Yes. Anong klaseng cancer ito? At saang parte ng katawan? So, cancer siya ng bone marrow. Wow. And usually, ang pinaka-naapektuhan nito ay yung immune system natin. No? So, nawawalan tayo ng panglaban sa mga normal infection, mga ganun. Correct. So, Delikado kang ma-expose sa Yes. mga lahat ng virus, kahit man lang simpleng ubo, Yes. sipon. Yeah. Delikado for you. Gaano katagal ang naging paglaban mo sa sakit na ito? So, 2 beses kasi ako na-diagnose. So, nung una, nung second year ako, and kinailangan kong tumigil sa pag-aaral kasi, syempre, mahirap yung pagpapagamot. And then, bumalik ako ng mahal school. din yun, ah. Opo, sobrang mahal po. Mahal din yun. And ang nalaman ko na need mo raw magpa-bone marrow, isa pang mahal. Bone marrow transplant, isang pang mahal na proseso. Yes. Yung bone marrow transplant, ginawa namin to ng 2023. 3 years na akong in remission. And since noon, parang 1 year akong nasa loob lang ng kwarto. As in, bawal pumasok sa kwarto ko, bawal ako lumabas. Kapag pumapasok yung mga parents ko, yung kapatid ko, kailangan naka-PPE sila. Like naka-mask, Yes, naka-gown. kasi delikado talaga yon. At yung nanay mo raw ang naging donor mo ng iyong bone marrow. Yes. So si mama yung aking savior. Siya yung... Lakas din ng mama mo. Yes. Pag nanay talaga, gagawin lahat para sa anak. Yes. Painful din yun, Yes, diba? I am very Painful thankful din po. yun. Nag-usap kayo. Opo, ng so mama mo. tinest po namin lahat Yeah, ng yes. part ng pamilya kong kapatid Yes. ko, my father, Siya my talaga mother. yung nag-match. Siya yung nag-match. Iba ang nanay. Eto na, diba? Nagka-cancer siya, pero balik ka ulit. Actually, ito muna.
habang nagpapagamot ka, habang naggagamutan, nagpapagaling, nagpapalakas ka, nagko-content create ka na talaga. Parang Opo. meron ka na raw mga ipinopost na mga positive na mga quotes, ganyan. Yes, kasi Oo. parang ito yung naging way ko, tulungan sarili ko, and of Totoo. course, tulungan din yung mga Ganda tao naman, nakabasa. Diba? Ang makabasa ng mga ganitong positibong bagay mula sa taong dumaraan sa matinding pagsubok, nakaka-uplift din yun ng pakiramdam sa mga taong nakakabasa, no? Yun ang pakiramdam. Pati ikaw rin pala, nakaka-uplift ka rin. Eto, nung gumaling ka na finally, or lumakas ka na, bumalik ka ulit sa mga race, naging aktibo ka ulit. Yes. Okay, anong klaseng pagiging active ulit ang ginawa mo? Siyempre, matagal kong hinabol yung pagiging athletic. Siyempre, Correct, yung sa correct. pinaka nagpapasaya sa akin. Oo. And nakita ko yung running community ngayon na sobrang lakas, sobrang ganda. That's why hindi lang actually pagiging... Bakit pala yun? Bakit running ang nagustuhan mong parang sport? Kasi dito sa Pilipinas actually lumalaki na yung running community. And Yan. parang dito kasi makikita mo may sense of belonging. Pwede kang Oo. pumunta sa run Actually, club. isa yan sa nakapagpapahaba ng buhay. Yes. Yung sense of belongingness, and then may komunidad. Yes. Oo. And then, anong nangyari sa'yo? Gaano katagal ang naging proseso mo para full na lakas na yung maibigay mo dito sa mga ginagawa mong aktibidad? Halos umabot din ako mga 2 years. Yes, syempre, tama kasi, yun, tama yun. unti-unti ko din siya ginawa. Hindi biglaan kasi Hindi talaga. mali din yun. Diba? Kasi pag nung binibigla ako siya, lalo lang ako nagkakasakit. Correct. Okay. And then, ano yung naitulong sa'yo ng running mo again? Nagkaroon ka ng komunidad, syempre yung health mo, ano pa yung mga naitulong sa'yo? nito? Syempre, marami silang natulong sa akin kasi sila yung community na nandun. No? So, nag-host sila actually ng Support charity sa'yo. run. Oo, tapos Para nag-send sa'yo? Opo, nag-send sila ng video na get well soon, Thomas. Ganun. So, yeah. Yun yung sinasabi ko na kapag meron kang komunidad, meron kang support system. Yes. At hindi lang minsan sa suporta ng sa emosyon, 'di ba? Kundi pati sa financial, pwede rin, 'di ba? Nakakatulong din sila. Okay, member ka raw ngayon ng isang running club at creative director pa ng isang grupo. Paano ka naman napasali dun sa running club at paano mo naman nabuo yung sarili mong grupo na to or pagiging director mo sa isang grupo na to? So, yung pangalan po ng run club ko ay Easy RC or Easy Run Club. Okay. Matagal na po akong with them. Simula pa lang po nung after ko magka-cancer at gumawa ako ng content. Kasama ko na sila. Sila din yung nag-host ng fundraiser. And ngayon, ang goal talaga namin is tulungan yung community para magkaroon ng platform kung saan sila makapag-enjoy, makapag-train, Ano yung mga makapagtakbo. age bracket na nasa mga miyembro ninyo? Actually, malawak po. May mga Diba? bata, Yun ang maganda may mga pag matatanda. running. Opo, masaya po talaga. Diba? Buong pamilya kasama mo. Diba? Ayan. Okay. May mga events ka ba ngayon na kailangan naming abangan na pwede kaming makakasali? Paano ba? At paano maging miyembro dyan sa grupo mo? So, sa amin ngayon, meron kaming event na tinatawag na Threshold 5,000. Sa October 10 ito. Visit nyo lang yung page namin para makita nyo kung paano sumali. And actually, dito lang kami sa may Pasig. And you just really have to show up. No? Talagang magpapakita lang kayo para makita na sumama kayo sa amin. Hindi nyo kailangang mag-sign up or anything. Magpakita lang kayo and takbo tayo. Yan! Maraming salamat, Thomas, sa pag-share ng iyong journey to recovery at pagpapakita sa amin na lahat nadadaanan lang. Nadadaanan. Huwag tumatambay. Huwag tumatambay. Kailangan dadaanan. Pero ito, huwag mong dadaanan to. Tanggapin mo tong regalo naman namin sa'yo. Mula naman po sa Pure Gold, 500 pesos worth of groceries mula po sa Pure Gold at gift pack din po mula sa Mar and Fen. Mabuhay ka, Thomas, ha? Hay mo ko sa nanay mo, ha? Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang LD Love, Tony Pet, and Abrasa! Love, Tony Pet, and everything. Ang Pinoy na may diskarte, handang ibigay lahat. Love, Tony Pet, and everything. Okay, ingat kayo lahat dyan ha. Medyo baha-baha sa mga area, binaha tayo. Maraming salamat sa lahat ng kabarangay na sumama sa masayang kwentuhan sa umaga. At syempre, katuwang ng inyong mga panonood dyan ang mga programa ng Net25. Umpisahan natin sa Boom!
100%. Kasama si Ginong Jeso Bardiaga at Ginong Nelson Lubao. Mondays to Fridays, 5 a.m. to 7 a.m. Magaling manood na 100%. Pagkatapos naman dyan ay LTE Love, Tony Pet and Everything. Ang mga OG ng Early Morning Show nasa Net 25 na. Kasama si Ate Love, Adjuver at ang inyong likod, si Kuya Tony Pet. 7 a.m. to 8 a.m. Pagkatapos naman yan, ASPN naman. Pat Pidaza at Ricky Mathay ang inyong kasama. Ano sa palagay nyo? Year 5 na nila, on their 5th year na. Ano sa palagay nyo? 8 a.m. to 10 a.m. Pagkatapos naman yan, ang inyong girl kada, si Eva, si Luan Gonzalez, at si Diana Meneses, at Pia Guanyo Mago. Happy Baha Day! Kada umaga mga kasama nyo, 10 a.m. to 12 noon. At pagkatapos naman yan, Mata ng Agila sa tanghali, kasama si Bilibili Gian Alianes, 12 noon to 12:30 p.m. Love! Yes, eto na bago tayo magbabat. Shoutout nga po pala sa anak ko, si Kier at saka si Ellie. Then sa mga grupo ko, sa Bataan Riders and sa K-Dave din po. Villapol Family. And eto naman si Tama. Hello, thank you everyone sa lahat ng sumasuporta sa akin, to my family and friends. And gusto ko lang ng paalalahanan sa lahat na nanonood at sa lahat na may sakit, you should be patient so you can stop being a patient. Yun, ganda. Maraming salamat. Aaron, Thomas, Ate Ana, of course, Kids at Work! Gusto ko yung pangalan nila, Kids at Work. Yeah, Kids at Kids at Work. Kids at Work. Maraming salamat mga Enfen Herbal Food Supplement Trading. I-add to cart ng mga favorite products sa swak sa health goals mo. Available online at sa mga piling tindahan nationwide. Get easy to order anytime, anywhere. Beauty and wellness the natural way. Only from Mar and Fen. Thank you, Isay. Maraming salamat, Isay. Thank you rin po sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always! Panalo! Panalo, barangay, my friend. Panoorin na rin tuwing Lunes ang Rest Back. Pakinggan ang boses ng bayan. Napakahusay ng talakayan nitong Monday, no? Kasama ni Attorney Harold Respicio. Panoorin po natin ito. Injustice kayo. Kayong mga tiwali dapat bumaba na dyan. Ikulong na yung may mga sala. Walang kwenta ang gobyerno natin. Ang ganti ng taong bayan. Laban sa kasinungalingan! Hindi ako Pangulo. Papahirap sa amin, malimit na pagbaha. Dulot ng blood condom scandal na hanggang ngayon ay wala pang napapanagot. Dami ng balitang nakakagalit. PRO para pigilan ang wage increase. Sa dami ng pangakong napako. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi na pwede yung kibit-balikat lang na. Mr. President, umpisahan nyo ng magpakulong. Kailangan natin respa! Ayan po, tuwing Lunes yan, Rest Back. Kasama si Attorney Harold Respicio, 7:30 p.m. Pagkatapos po ng Mata ng Agila Primetime, tutok na trending siya. Tuwing Lunes, trending siya, gabi-gabi, love. Maraming salamat! ESPN na po! Maraming salamat sa pagsubaybay, mga kabarangay. Sana ay may natutuhan kayo sa mga kwentong ating napag-usapan. Dito lamang sa Certified Kabarangay nyo ang LTE Love, Tony Pet!